Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinatanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Dalawang aral ang nais na ipahayag ng Ebanghelyo. Una, tayong lahat ay katiwala ng Diyos. Tayo ay pinagkatiwalaan sa iba't ibang paraan. Ang sinumang maging sakim, mandaraya o mapagsamantala ay hindi magtatagal, sapagkat darating ang panahon na babawiin ng Panginoon ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya't mahalagang gampanan natin ang pagiging katiwala ng tapat, marangal at may pananagutan. Ikalawa, pinuri ng Panginoon hindi ang pandaraya ng katiwala, ngunit ang kanyang pagiging maagap at matalino. Tayo ay binayaan ng Panginoon ng talento, karunungan at yaman, hindi lamang upang magtagumpay at magpayabong sa buhay, ngunit upang gamitin ang mga biyayang ito bilang instrumento sa pagpapalaganap ng pagmamahal, pagtulong sa kapwa, pagbuo ng mabuting ugnayan, at pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob upang humingi ng inyong paggabay. Naway turuan ninyo kami na maging tapat at mabuting katiwala ng mga biyayang ipinagkaloob ninyo. Tulungan ninyo kaming maging maagap at matalino sa paggamit ng iyong biyayang talento at yaman. Naway ito ay aming magamit para sa kabutihan at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Idinadalangin din namin ang mga namumuno sa gobyerno at may mga tungkulin sa lipunan. Naway pagkalooban ninyo sila ng paglilingkod na may katapatan, katarungan at pag-ibig. Sila naway maging katiwalang malayo sa kasakiman at pandaraya. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin upang patuloy naming maipamalas ang karunungan, pagmamahal at pagiging tapat sa inyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen.